Ay, sa akin, walang political harassment yan. Walang political attack yan. Siya ang vice president. Ako, congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? No? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Benny Abante kaugnay ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring pagkadawit ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Muling lumutang ang issue ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadruple Committee ukol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Sa totoo lang hindi ko alam Nagulat ako. Pinakita ko yan. Nung sinabi ko sa kanya, I'm surprised na ang kanyang pangalan na nadawit. So, he has a lot to explain. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all, no? Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain. The fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, dapat sagutin na lamang ni VP Sara ng direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapadistract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may alingas-ngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Quadcom kung sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Samantala, may hamon naman si Representative Abante kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri umano ang anti-drug war ng Duterte administration, subalit ngayon ay iniimbestigahan at tinutulig sana ito. Kung meron siyang sabihin, wag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom para talagang maging malinaw yung mga sagot niya. We are giving him the opportunity, due process for him to air his side and for us to be able to know his feelings about this. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.